Mahalin ang tao, sumunod sa Diyos. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. May dalawang verses sa Bible na isinulat ng parehong author. Pero parang magkaiba ang sinasabi nila. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 15, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him." 1 John 2 verse 15 mula po sa New International Version. Pero sa John 3:16, sinasabi naman, "For God so loved the world." Parang malaking contradiction, di ba? Pero ang salitang world sa dalawang verses na ito ay may dalawang magkaibang meaning. Sa 1 John chapter 2, ang tinutukoy ay ang values o sistema ng mundo. Mga bagay tulad ng status, pagiging makasarili at sexual immorality. Samantalang sa John 3:16, ang tinutukoy naman ay mga tao sa mundo. Bilang followers ni Jesus, mahal natin ang mga tao kahit iba ang choices o lifestyle nila. Pero hindi ibig sabihin na kailangan natin mahalin o sundin ang values ng mundo, lalo na yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang problema, minsan napagpapalit natin. Mahal natin ang worldly values pero kinaiinisan o judgmental tayo sa mga tao. Minsan ginagawa din ng Kristiyano ito. Sa halip na maging iba, nakikisabay tayo sa culture, sa pagiging materialistic, sa paghahanap ng pleasure at sa mga bagay na inuuna ng mundo. Pero baliktad yon sa paraan na gusto ng Diyos na mamuhay tayo. Habang buhay tayo, nakakaranas tayo ng pressure na makisabay sa culture. Ganito rin ang naging malaking problema ng Israel noon. Gusto nilang maging katulad ng ibang nations. Pero binigyan sila ng Diyos ng mga moral, civil at ceremonial laws para maging iba sila. Intentional yon. Gusto ng Diyos na maging iba ang kanyang bayan. Ganon din sa atin. Hindi na tayo nabubuhay sa ilalim ng Old Testament law. Pero sinabi na ng Diyos kung paano tayo dapat mamuhay at kung paano niya tayo bibigyan ng wisdom at strength para maging iba sa mundong ito. Sabi sa Romans 12 verse 2, "Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect." Mula po yan sa New Living Translation. Isa sa mga dahilan kung bakit minsan hindi natin alam kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin sa buhay ay dahil masyado na tayong nahubog ng culture natin. Madalas hindi natin namamalayan na naiimpluwensyahan na pala tayo nito. Pero hindi pwedeng pareho tayong mag-isip tulad ng mundo at tulad ng Diyos. Kailangan nating pumili kung sino ang susundin natin. Ang problema sa pagsunod sa culture ay panandalian lang ang mga ito. Kung ano ang uso ngayon, maaaring hindi na uso bukas. Kaya kailangan natin sundin ang isang bagay na hindi nagbabago, ang salita ng Diyos. Punuin natin ang isipan natin ng katotohanan ng Diyos.
At hayaan natin baguhin ito ang buhay natin para matutunan nating mahalin ang mga tao, pero hindi sundin ang values ng mundong taliwas sa Diyos. Think about this, my friend. What is one area of your life where you feel pressured to follow what the world values instead of what God values? Sa anong bahagi ng buhay mo na nakakaramdam ka ng pressure na sundin kung ano ang mahalaga sa mundo sa halip na sundin ang mahalaga sa Diyos? Think about that. Pangalawa, why do you think that temporary things often feel satisfying in the short term? Bakit kaya? Yung mga bagay na panandalian lang ay parang feeling natin ay nagbibigay sa atin ng satisfaction kahit na saglit lang. At pangatlo, think about this. In what ways are you loving people like God loves them? Sa anong mga paraan mo napapakita ang pagmamahal mo sa mga tao gaya ng pagmamahal ng Diyos sa kanila? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano at encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.